Ma'am, magandang araw po sa inyo. Maari po ba namin kayong tanungin, personal po bilang isang leader dito po sa palengke ng Baguio City. Ito pong paglabas na po kasi ng implementing rules and regulations ng bagong PPP code o ang tinatawag po nating Public-Private Partnership Code para po sa guidelines, implementing rules and regulations. Ito pong mga gagawin nilang proposal sa pagdi-develop po ng mga proyekto dito sa lungsod ng Baguio. Partikular na, sige, pag-usapan na po natin ang palengke ng Baguio City dahil isa po siya sa proyekto na under po ng PPP natin. Ano pong masasabi niyo po dito, yung paglabas po ng bagong IRR sa PPP code? Yes, good afternoon sa lahat ng mga nanonood. Yes, bagong implementing rules and regulation ng PPP, medyo nabasa namin konti, hindi hindi naman namin na basa pero pinag-aaralan. Pero yung nakita namin may mga part doon na nakita namin na maganda naman yung sinasabi niya doon. So I hope na pag mabasa namin, kaya nga kami nanghihingi, sana makakuha kami ng kopya para masinsinan naming mapag-aralan yung IRR na yan. At sana in favor sa amin dito sa palengke. Okay. Ma'am, ngayon po na lumabas na po yung implementing rules and regulations ng PPP code, maliban po sa inyong mga sinabi, ano po yung pinaghahandaan natin if worst comes to worst? Ang pinaghahandaan namin, nagmi-meet naman kami mga leaders, some stakeholders dito sa palengke. Regular naman kaming nagmi-meeting naman kami. Halos every week. So, ibig pong sabihin yan, may pinaghahandaan din po kayong aksyon, dokumento, ganun po? Yes, ma'am. Totoo po yan. Maari ho ba naming malaman mula rin po sa inyo bilang isang leader po dito sa palengke ng Baguio City, kung meron na ho pala tayong pinaghahandaan para nga po sa development ng palengke, maari ho ba naming malaman din po sa inyo kung kayo po ba ay handa na sa anumang pong mangyari sa sitwasyon ng palengke? Ang palengke naman ever since handa yan. Handang-handa ang palengke. Mula pa noong issue ng Uniwide, nakahanda naman po ang palengke para sa ganyang usapin. If in case worst comes to worst na ganyan ang mangyari, nakahanda po ang palengke. Sa amin pong pakikipanayam sa inyo pong iba pong mga miyembro na leaders din po ng palengke, kasi iba't ibang ano pala kayo anong tawag na doon? Leaders kayo ng iba't ibang section. Opo, nalaman ho namin mula po sa kanila na kayo ho ba, parang katulad po nila, naniniwala po ba kayo na done deal na ang usapin sa redevelopment ng palengke? Done deal na daw? Hindi ako naniniwala na done deal kasi alam ko naman na maraming mga stakeholder ng Baguio City na hindi pa hindi pa tapos yung usapin. Kasi kalalabas pa lang yung bagong IRR, naniniwala ko na hindi pa done deal kasi kani-kanina lang dumating si PPP Center ng Maynila na nagkaroon sila ng special session kanina. So, I know na hindi pa done deal. Ito pong Wednesday sa buwan ng Abril, first week, nagkaroon po ng meeting nga, special session, ukol nga po sa mga projects under PPP dito po sa lungsod ng Baguio. At ayon po sa administrasyon sa kasalukuyan, ay pinoproseso po nila ito na hari nawa di umano ay matapos
pagkatapos nitong taon na ito, na sana nga daw po matapos na ang transaksyon. Ano po masasabi niyo doon? Oo naman, dapat lang na matapos ngayong taon yung transaksyon. Kasi sino ba ang ayaw ma-develop ang palengke? Mhm. Kami rin dito sa palengke, gusto namin ma-develop ang palengke. Ever since naman yan, we are pro-development. Yun na nga lang, ayaw namin, if possible, yung modification. Ang gusto namin, city government at stakeholder ng Baguio, tayong taga Baguio sana ang gagawa ng sarili nating palengke at hindi tayo kukuha ng mga taga Maynila na gagawa ng sarili nating palengke dito sa Baguio. Kasi nakakahiya naman na ibang tao pa ang gagawa ng palengke natin. Mas maganda, pride ng nakaupong mga nakaupo sa gobyerno. Kung tayo mismo taga Baguio ang gagawa ng sarili nating palengke, pride nila yun. Hindi lang taga Baguio ang maano doon. Silang nakaupo ang mape-praise dyan, ipe-praise ng mga ibang lugar o tayo mismo taga Baguio, i-praise natin sila. At hindi lang tayong taga Baguio, pati yung ibang lugar. Maging model sana tayo ng tayo mismo ang gagawa ng sarili nating palengke. Ma'am, kung ganun ho pala, ano po ang ating kahilingan sa nakaupong administrasyon sa kasalukuyan? Ayun nga, na sana sa lahat ng mga nakaupo, isipin sana nila na kung paano natin tayo mismo ang gagawa. Tayong taga Baguio mismo, tayo nga taga Baguio stakeholder ti Baguio City, tayo nga residente iti Baguio City, ti mang-aramid iti sarili nating palengke nga kasla iti dadu mga palengke. Nga apay nga maaramid dati palengke nga isuda mismo, yung maliliit pa na municipality, nagagawa nila ng sarili nilang palengke. Datayo pa lang nga Baguio, nga nagdakkel nga city, isang prinipraise nilang city, nahantay yung mismo nga maaramid ti sarili nating palengke. Mas maganda kung tulungan. Taga-palengke city at taga-palengke, yung private partnership ng city government at taga-palengke sana ang gagawa ng sarili nating palengke para wala nang maraming issue. Yun lang. Tapos na tayo. At maraming salamat sa iyo. Biglang Mamimili kami